so nandito tayo ngayon sa napakagandang opisina ng Skin Magical at syempre kasama natin ang husband and wife na napaka-successful, walang iba. Sila po ang may-ari ng Skin Magical or the brand owner of Skin Magical and other companies like TikTok. Nandyan ang Magical World, nandyan ang Coffee Period, Speaks G, ayan, at marami pang iba. Ayun, so na-interview natin kanina yung mga employees nila and nakita nyo kung gaano naman sila kagaling mag-manage ng kanilang mga negosyo. So yun ang pag-uusapan natin ngayon, kung paano ba maging isang magaling na may-ari. Ayan. So mga boss, sobrang bilib na bilib ako sa inyo, Boss Jerry, first time kitang na-meet pero base doon sa kwento ng mga empleyado mo, isa ka talaga sa pinakahinahangaan nila. Ano yung secret ingredient ng isang matagumpay na negosyo? Yun, kasama na nun si pagtiyaga, pagtitiis. Pagtitiis? Kasama yan eh. Oo, kasama yan. Ano yung mga tiniis mo? Sakripisyo dun sa ibang bagay na hindi mo magagawa, na kailangan focus ka dito sa bagay na to, like sa Skin Magical. So yung tulad ng panglalaking negosyo, so titiisin mo na muna, hindi gawin. Isinantabi mo muna yun. Oo. Tama eh. So dito muna kami sa mga sabon. Sabon. Oh, so doon kayo nag-start talaga sa I believe Speaks G ang una, no? Speaks G and then here comes Skin Magical. When it comes sa sales, talagang pumutok talaga ang brand is Skin Magical because of the 1, 2, 3 rejuvenating set, I believe, no? Kung tama yung research ko, tama ba? Yes. Okay, so 1, 2, 3 rejuvenating set. And I've seen the comments and I've seen the feedback of of the viewers of our video. Yung interview po natin, Madam G. And maraming nakarelate sa istorya mo dahil doon sa istorya ng seaman si Mister. Okay? So, bilang isang ikaw naman, coming in your point of view, no? Gaano kahirap ang mga muhan sa ibang bansa makipagsapalaran para sa pamilya? Ayun sir, yung 100% ng pasensya mo, pakikisama talagang dadalhin mo yun. Then yung malayo ka sa pamilya, number 1 na ano yun eh. Isip ka ng isip, anong bang lagay nila, okay ba sila, and then yun, yung mga ibang struggle din na minsan hindi mo malaya na lumalaki na yung mga anak mo Nang hindi mo nakakasama. hindi mo nakakasama. Yun ang pinakamabigat eh, no? Oo. Yung unang salita na sinalita nila, hindi ikaw ang nakarinig. Oo. Tapos pagka uwi ka, hindi ka kilala. Hindi ka kakilala. Kailangan mo pa ng something na like a chocolates para putukin Para lang pansinin muna. ka. Oo. Ganun. Ang sakit, di ba? Pagka ganon, di ba? Kasi syempre, ano yan eh. Kumbaga, anak mo yan eh. Kumbaga, yung pera kasi po pwede mong kitain eh. Pero yung pamilya kasi, iisa yan eh. Di ba? Pag balik ta rin mo mundo, ang pamilya, anak mo, sa'yo yan. Iisa yan. Pamilya mo. Pamilya mo yan, di ba? Nabanggit kasi doon sa ating interview with Miss G na nahulog ka sa barko. Sige, ano yung specific na scenario na? Bali, kami si-secure nung ladder, sa side ladder. Bababa na yung pilot. So, si Kapitan na i-secure na kasi hindi na doon bababa yung pilot at masama panahon. Kung sinisecure na namin, sumampa yung alon. Tumama sa akin. Then mga 10 minutes din bago ako na-recover. Ibig sabihin, 10 minutes talagang sinosurvive mo yung sarili mo. May salbabida ka naman. Jacket, actually may ako doon. Life jacket. Lifeline. Also may lifeline. Mahaba siya. Oo. So, abot sa tubig. So, hila-hila ako nung barko. Parang movie na gano'n. Na hila-hila ako habang tumatakbo. Oo, kasi yung part na yun, doon talaga naging emotional si Madam G. Doon talaga siya naging emotional kasi at that time, hindi mo pa yata sinabi kagad. Oo, kasi buntis siya nung time na yun sa pangalawa namin. So, sabi ko doon sa mga kasamahan ko, magkakaibigan din kasi yung mga asawa namin. Sabi Yes. ko, huwag nyo na lang sabihin. Pag-uwi ko na lang sa open. Oo. Siguro si Miss G naman tanungin natin ngayon. No? Gaano ka kaswerte na ang napang-asawa mo is kagaya ni Boss Jerry? kasi yung sacrifice na ganon, kahit man kumbaga nag-i-start pa lang kayo sa buhay, yung sacrifices kasi na ganon, it's more than what you have right now. Kasi yung binigay niya, buhay niya. So, sa palagay mo, gaano ka kaswerte bilang asawa? Sobrang swerte. Kasi po, hindi naman, maraming lalaki na hindi po kayang gawin yung pagsasakripisyo. Kasi marami akong nakikita na hindi naman naghahanap ng trabaho,
na talagang nasa bahay lang, hinahayaan nila yung mga asawa nilang babae ang nagtatrabaho para sa pamilya. Siya po kasi, nag-aaral pa lang, pangarap na talagang maging isang seaman. So, nung kinasal po kami, nagkataon na kakaanak ko lang, umalis agad siya. Na buong pagsasama po namin, 10 years, isang dekada po, na tiniis niya na malayo sa amin. Na talagang kahit wala na siyang pera, pinapadala pa niya para sa amin, ganun po. Kaya inisip ko po talaga na, since naman po na bago umalis siya ng pagbabarko, ang inisip ko po talaga makapagnegosyo. Sa palagay nyo ba yung healthy relationship nyong dalawa, malaking factor yan kung bakit kayo maraming negosyo and successful ngayon? Sige, ikaw muna sumagot. Oo, sir, kasi nagkakatulong kami dun sa mga bagay na siyempre minsan mag-a-adjust ka din. Yes. Hindi mo alam yung mga ibang bagay, Correct. ibang negosyo. Correct. Matutunan mo na pag-aralan para lang siyempre ma-motivate din kami pareho na hindi lang hanggang dito yung kaya natin. Yes. Kaya pa natin umabot. So, ibig sabihin, malaking factor yung tulungan ng Mr. at Mrs. sa pag-asenso ng negosyo. Ano masasabi mo? Totoo po yun, na talagang kailangan sa isang negosyo magkasama kayo. Yes. Kahit saan po, kahit pagpapalaki ng mga anak, kailangan magkasama kayo. Kasi sa akin po, parang mas nag-work sa akin pag kaming dalawa yung nagtatrabaho sa isang Pag-tandem negosyo. kayo. Opo. Pag nalalayo siya, medyo parang inaaway, yung mga gano'n. Inaaway ko po talaga kasi nga, sanay po ako na Kasama magkasama siya. kami lagi. So, ibig sabihin, pag umaalis si Jerry, nagagalit ka. Katapos. Ano ba mga hobby mo, boss? Wala naman. Mahilig ka ba mag-camping, mag-motor? Motor, before. Motor. Oo. So, pag umaalis ako, hindi lang ako nagpapaalam. So, doon ka Kasi nagagalit. Natatakot ka lagi, hindi kayo magkasama. Ano po, sanay po ako na kasi buhat nung nag-start ako ng business, ang gusto ko po kasi, kaya ako nag-business dahil nga gusto ko magkasama namin itatayo yung negosyo, sama namin Tapos iiwan papalakihin. ba, no? Tapos itong 2022 po, parang nagsiseparate siya. Kasi nga, nararamdaman siguro niya na gano'n ka-toxic sa social media, yung business, hindi gano'n. So, naghahanap siya ng ibang Naghahanap niya. siya ng ibang way. Oo. Yun po yung naisip niya, yung kaya natayo po yung Magical World. Magical World Realty Corporation. Opo, kaya So, po ito palang Magical World is primarily managed by Boss Jerry. Opo. Na nasa mga interior designing kayo, no? Interior designing, development, structural meron din. Meron din. Meron. So, you partnered with several engineers and architects na rin. Meron. Very good. Land development. Land development. So, baka kayo yung future billion. Sana. Sana po. Oo, kasi nag-uumpisa yan sa ganyan naman din talaga eh. Kasi realty is the best investment pa rin eh. Sa ngayon eh. If you are liquid today, yung pera mo walang kwenta yan sa bangko. Kaya nga ako hindi ako naniniwala dun sa dapat mag-ipon ka para yumaman eh. Dapat gumagastos ka para yumaman. Gastusin mo sa tama. Kagaya niyan sa realty, other venture, other business, di ba? As a couple, di ba? Pero mahirap po na mag-venture sa iba-ibang business. Yes. Actually po, lalo pag hindi natututukan. Correct. Yun po yung pinaka- Yun yung cause of failure ng maraming business owners eh. Napapasok sila sa isang negosyo na hindi naman talaga nila kabisado, na hindi nila pinag-aralan, na hindi sila interesado. Kumbaga nakita lang nila, parang ikaw, maraming gumaya sa'yo. Ay, maganda Skin Magical, mabenta. Gawa din ako ng rejob ko. Di ba? Ay, maganda yung ganitong product ni ganito. Ay, gawa din ako ng ganito. Yung iba naman, personality, naiinggit naman sa'yo. Maraming ganon. Di ba? Na, uy, bakit silang dami na nilang kumpanya? Eh, tayo, hanggang ngayon wala pa rin. So, yun mga ganong klaseng nag-umpisa ng negosyo, inumpisaan nila sa maling intensyon, kaya sumablay kagad yung negosyo. Ano masasabi mo nun? Sa akin po kasi, ako po, iniisip ko po kasi, lalo yung mga taong gustong gawin din kung ano pong meron kami. Yes. Lahat naman po kasi gustong mag-grow. Yes. Wala naman pong problema kung lahat sila gustong Umangat gawin sa buhay, yes. Opo. Lahat po talaga pinapangarap yan. Pero once po na gusto nilang pasukin ng isang bagay, kailangan po talaga pagtutuunan nila ng panahon, ng oras, ng talagang pagmamahal po doon sa ginagawa. Sige, diretsuhin na natin. Para makopya ka nila, para magaya ka nila, para maging G Pangilinan sila, ano dapat sila? Mga dapat nilang gawin? Dapat po matibay yung loob.
kahit daming failure, kailangan doon ka matututo sa Yes. mga failure mo. Kasi Kailangan pag- matibay ang loob. Second, Opo. Then, focus ka sa ginagawa matibay mo. ang loob. Focus. Yes po. Tapos, dedikasyon, tsaka Dedication. credibility din. Ayun. Yun ang, Ayan po yun ang yung- importante siguro, no? Yung credibility, no? Kasi, kumbaga, nag-grow mo yung sarili mo from scratch, eh. Diba? Lahat naman po tayo merong mga hindi naman perfect. Yes. Katulad ko, hindi naman po ako perfect. Ang dami rin akong pagkakamali, pagpapatakbo ng tao, sa mga distributors. Pero doon po kasi tayo natututo. So, kahit po sa mga kaibigan, kailangan din nating pinipili yung magiging kaibigan. Kasi ako po, hindi ko pinipili yung magiging kaibigan ko. Kung sino yung mga taong... Yan, Kasi sino yung mga Mabilis siya magtiwala. lokohin. So, dapat, kung gusto mo maging G Pangilinan, dapat manhid ka na lokohin ka. Ganun. So, okay lang sa'yo, ma'am, na gano'n, na isahan ka, na loko ka, kumbaga, nasamantala ka for a time, okay lang sa'yo. Okay lang po. Kasi doon po ako natututo eh. Tsaka, doon po ako natututo. Tsaka, hindi po ako nagtatanim ng sama ng loob. Yun yung Kasi lahat- pinakamaganda. Lahat po may dahilan. Alam ko po, pag may nawala, may kapalit. Pag may nawala, may kapalit. And the reason why I am giving this opportunity with you guys, because kasi nakita ko yung ano niyo, dedication ninyo and yung work ninyo and yung passion ninyo. Sometimes kasi nawawala na yung passion eh. More on transaction na lang yung nangyayari. Pag didibad-dibad ng mga tao, instead na, alam mo yun, mapagkasundo-sundo sila. Bihira yung mga ganitong babae. Alright, Kaya ako, proud ako sa kanya. Correct. Sobra. proud ka. Matibay. Ako, minsan sumusunak, pero siya nandiyan pa rin. Kung bibigyan ka ng pangalawang buhay, siya ba ulit ang pipiliin mong asawa? Oo, siya pa rin. Hindi, alam niyo, nakakatuwa, no? Kasi, syempre, ang pinopromote natin is family, eh. Diba? Values, family. Yung platform natin dito sa RDR Talks, sa mga vlog natin, sa mga ano, I'm promoting good values eh, sa mga tao. And isa sa mga nakita ko kay Madam G Pangilinan, kay Boss G natin, is yung halaga ng pamilya. Yung oras sa pamilya, na tutuusin nga naman, kung ikaw normal ka na asawa, pwedeng hinayaan mo na lang siya maging seaman kasi hayahay ka na. Aasikasuhin mo lang, mga anak mo, may perang darating sa'yo. Diba? At yan ang naging mentality ng napakaraming Pilipino for the longest time. So, naniniwala ba kayo na nasa abroad ang pera? Ikaw, Boss Jerry? Hindi nasa paligid lang. Nasa paligid lang. Ang ganda nun. And the reason why hindi nila nakikita, kasi ang paningin nila nandun kagad sa malayo. Yes. Ang ganda nun. Napakasimpleng magsalita ni Boss Jerry, pero punong-puno, no? Malaman eh. Diba? So, ikaw, Miss Gino, you have this new product and it's called Origi. Bakit ka pa nagpapayaman? Para po sa mga taong naniniwala pa. Tulad po ngayon na sobrang nakaka-overwhelm kasi ang daming bago, ang daming mga bagong nagtitiwala na hindi ko po hahayaan na mawala yung tiwala nila. Yes, and I've seen the comments, no, sa ating ginawang video. Ewan ko kung nagbabasa ka. Ako kasi talagang detalyado, binabasa ko bawat isa. Ang dami mong natulungan. Napakarami mong natulungan. Ang dami mo nabigyan ng bahay, ang dami mo nabigyan ng kabuhayan. Kaya nga, nakakatuwa na naglabas ka pa ng panibagong produkto, oportunidad na naman yan sa maraming tao. And kanina, in-interview ko, bago tayo matapos sa video na to, kanina in-interview ko yung mga empleyado mo. Mahal na mahal ka nila. I mean, yung unconditional love, na mahirap kasing kunin sa tao yun. Na para pagtiwalaan ka ng mga empleyado mo ng ganon, napakahirap yun bilang amo. So, what can you say about your employees naman na hindi mo pa nasasabi sa kanila? Kasi kanina may mga binanggit sila na hindi pa nila nasasabi sa'yo and it's a surprise. At ano naman ang masasabi mo sa kanila na hindi mo pa nabanggit sa kanila? Yes. Ikaw muna. Sige, Boss Jerry. Sa mga empleyado namin, hindi namin sila tinuturing na iba. Kapamilya turing namin.
So, hindi kami naghihintay ng kapalit na ganun din ang isukli sa amin. Nasa sa kanila na yun. Ang isa lang namin gusto ipaintindi sa kanila, support, and then intindihin nila kung ano yung nagiging sitwasyon. Ang galing. Eh, Boss G. Sa akin naman po, yan Alam mo, naman. marami silang binanggit nung kanina na pagka mapanood ninyo, matutuwa kayo. Kasi ako, marami na ako nakausap na may-ari. Hindi ganun yung sinasabi ng mga empleyado nila sa kanila. Pabaliktad. Yung sa inyo, sobrang natuwa ako eh. Sobrang overwhelming lang ng mga messages. Na, ako din eh, even ako, I have, ilan na ba tayo? Mga 30, 40 employees. Hindi naman kagaya ninyo na daan-daan na. Pero, I mean, yung feedback ng mga empleyado ninyo. Kasi para malaman na magaling ka, may-ari, tumatagal empleyado mo sa'yo. Meron kang empleyado kanina, kausap ko, 9 years. I mean, yung mga bagay na hindi mo pa nasasabi sa kanila, pwede mo nang sabihin ngayon sa video na to. Yes, yung pong matatagal ko na dyan, kasama ko talaga sila since day one, nung nag-start ako. Can you just say to them kung gaano mo sila kamahal, gaano mo sila, gaano mo binavalue sila, so that first hand mapanood nila sa video na to. And they will also be inspired, of course. Go ahead, ma'am. Kasi sila po yung sa struggle, sila yung kasama ko. Pag naakala ko po kasi, Iiwan ka nila. Pero nandyan sila sa'yo. sila po yung unang nakakaintindi. Grabe. Yun yung totoo eh. Minsan kung sino yung hindi mo kamag-anak, yun yung kakampi mo. No? Minsan kung sino pa yung inaakala mong hindi loyal sa'yo, sila pa yung mga taong pinaka-loyal sa'yo. Diba? Minsan kung sino pa yung empleyado mo, daig pa nila yung kapatid mo. Daig pa nila yung mga kamag-anak mo. Opo, kasi mayroon po kasi mga ibang employee. Akala nila, kasi marami po kami employee, hindi lahat nakakausap namin. Yes. Actually, ang iba po hindi namin talaga kilala. Sa dami na eh. Opo, na pumapasok sila, umaalis, na hindi namin sila namimit. Kaya pag may naririnig kami na ibang negative, sila yung mga tagapagtanggol. Kasi sila po yung kasama namin lagi. Right. Sila yung higit na nakakaunawa. Nakakakilala. Yes. Kasi mahirap pong i-judge kami ng mga taong hindi naman kami nakakasama. Correct. And yun ang gusto ko rin maintindihan ng mga empleyado ngayon. No? Na especially doon sa mga rank and file, yung mga nag-uumpisa talaga from the bottom talaga, paakyat, di ba? Hindi kayo nakakausap ng may-ari, wala silang malasakit sa inyo. Hindi nila kayo nadedirekta, wala kayong bilang sa kumpanya. Meron at meron kayong bilang sa kumpanya, meron at meron kaming malasakit sa inyo. It's just that, kailangan yung intindihin na by level talaga yung kailangan naming pagmamanage. Hindi po pwedeng lahat na lang papakisamahan namin, lahat na lang iintindihin namin. Kasi may kanya-kanya ding problema ang mga may-ari. Mas malaki siya. Mas malaki. Di ba? So, intindihin ninyo. And sa case ni Boss Jerry and Boss G or Madam G natin, sa case nilang dalawa, nakita ko yung talagang, alam mo yun, ito yung dapat na pinakamagandang ehemplo ng structure ng kumpanya. Yung lahat napapasaya. Hindi kayo, napansin ko sa iyo correct me if I'm wrong pag nag-hire kayo ng empleyado, hindi kayo naka-base sa credentials and academical attainment. Hindi. Naka-base kayo sa ugali, if I'm correct. Mostly, di ba? Kasi nagulat ako kanina si Mimi. Si Mimi ginawa niyong sales. May kapansanan si Mimi. Tawa nga ako ng tawa habang ini-interview ko siya Di ba? Pero, and yet, binigyan niyo ng task na hindi para sa kanya, pero nagtiwala kayo, and fortunately, nagpe-perform. Mas gusto namin mapalabas yung Potential. kakayahan pa niya. Hindi lang kung ano siya, kaya masayahin din siyang tao. Tapos- Ayaw namin na ma-down siya. Yeah, I've spoken with Raymond na wala naman siya talaga sa construction. And then pinagtiwalaan mo, nilagay mo sa construction. And then he performs very well. Yeah. Not because of the skill set, but maybe because of the character and the attitude of that person.
Okay. So before we end to this interview, no, sana na-enjoy niyo itong vlog natin mga boss. And please do not forget to follow us on our YouTube account, Facebook account, TikTok account. And of course, lahat po ng mga businesses na pag-aari po ni Boss Jerry and Madam G Pangilinan, suportahan po natin dahil napakarami po nilang taong natutulungan. Ayan. So, bago tayo matapos, Boss Jerry, Madam G, napaiyak na naman kita. Always na lang yan. Pero sobrang, alam mo, nakaka-inspire and nakaka-motivate kayong dalawang mag-asawa. Ano ngayon ang masasabi nyo sa lahat ng mga pamilyang lumalaban at nagpupursige sa buhay? Ikaw muna, boss. Sa akin, bilang isang dating OFW, sila din ang gusto kong ma-encourage na magnegosyo na lang dito sa atin. Mahirap talaga yung malayo sa pamilya. So, kaya nyo yan. Ako nga, nakaya ko eh. Para naman po sa mga housewife, na mga madiskarteng mga misis na hanggang ngayon, walang lakas ng loob magnegosyo. Ini-encourage ko po kayo na mag-business kahit hindi po sa aking brand. Try nyo rin po na magkaroon kayo ng sarili nyong brand, sarili nyong negosyo. Basta sisipagan nyo lang po. Huwag kayo mawalang pag nag-failed kayo, kailangan nyo tumayo dahil doon po kayo matututo sa lahat ng pagsubok nyo. Kasi kung wala kayong, kung hindi kayo bibigyan ng pagsubok ni God, hindi rin nyo matututunan kung anong dapat nyo gawin. Ayun. So, maraming salamat mga boss and see you sa aming next vlog. Thank you so much.